Hey God's morning mga kapatid. Ngayon po ay isa na namang ah, ating daily devotion, no? Ay tatanggal ulit sa ating daily devotion. At ngayon po ay mula po sa araw ngayon, buwan na ito, June 18, 2026. Tayo po muli ay tutungo, no, sa ating paksa, no? At ito po ay mula sa 1 John, no? Chapter 2, verse 6. At ito po ay, sabi nga ay, bago tayo magsimula, ano ho, tayo po muna ibabati ng happy birthday, ano ho, kay Wilma, ano ho, Mandigma, ano ho. At happy birthday dyan sa Lumban, Laguna, no? Kapatid po siya ng aking wife, no? Sino ba mas matanda? Ay, syempre. Ayan, nakababatang kapatid po ng aking asawa, no? At happy birthday sa iyo. At patuloy ka pagpalain ng ating Panginoon Diyos na lagi rin nakikinig sa atin, ano? At yun, tayo po ibalik na ulit sa ating talata at pag-usapan po natin ito, no? At sa atin pong pagtalakay, no? Tutungo po tayo dito sa 1 John chapter 2 verse 6, no? At ito po ay ating pamagatang our conduct, no, should match our faith. Ulitin ko po, our conduct should match our faith, no? At ito'y mahalaga po nating matutunan. Yung bang ating pag-uugali ay tumutugma tungkol doon sa ating pananampalataya o sinasabi. So, tunghayan po natin at ito po itinuturo din sa atin ngayon ating Panginoon. At bago natin siya tuluyang himayin, ano ho, ay basahin po natin ang talata. At pangunahan po muli tayo ng ating partner para po tayo ay pangunahan, ano ho, sa pagbabasa at sa pananalangin. Sige po, ito po siya. God's morning, everyone. Tayo po ay babasa sa 1 John 2, verse 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli namin pagsasaluhan ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy po kaming gabayan, samahan sa aming mga pag-aaralang ito. Hindi lang po sa aming mga sinasabi kami mananatili sa iyo, Panginoon, kundi sa aming mga gawa. At hindi po namin ito magagawa kung wala po ang iyong banal na Espiritu sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo po kayong pangunahan sa aming mga gagawin ngayong maghapon. At lahat po ng aming mapag-aaralan ay aming inilalaan at aming iniaalay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po. At sa ating pong pagtalakay nito, bago natin simulan ang ating pagtunghay, no, sa salitang ito, ay basahin muna ulit natin sa Amplified Version. Sabi doon, whoever says, no, he lives in Christ, it means, may footnote po doon sa Amplified Version, that is whoever says, no, he has accepted him as God and Savior. Kung tayo daw ay tumanggap, no, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung sinabi natin ako'y nakatanggap na, yan, no, para sa Tagalog na gano'n. Ulit po natin sabi doon, ought, no, meron ulit footnote doon, sabi doon, as a moral obligation. Nako, yan po pala ay isang moral na obligasyon. Ano po yon? To walk and conduct himself just as he walked and conducted himself. Mamagitan po na ating Panginoon Jesucristo. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sino ba ito si Juan? No? Ang sumulat pong si Juan po, apostol na ito, siya po ay, sabi nga ang liham na ito po ay isinulat ni Apostol Juan, ano ho, isa sa mga masasabi po nating pinakamalapit, no ho, na alagad ng ating Panginoon Jesus.
na kilala po siya, no? Bilang, sabi nga, ang alagad na minamahal ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya, sabi niya, no, actually si John naman na nag-proclaim yun, the beloved, no? John the Beloved, yun po yung title niya, yan po yun. No, ang alagad na minamahal ng ating Panginoong Hesus, no? Kasama po, kasi ibig sabihin po nito, kasama po niya ang Panginoon sa loob ng 3 taon, no, na nagministeryo dito ang ating Panginoon bilang tao, no? Nasaksihan po niya ang kanyang mga himala, no? Narinig po niya ang kanyang mga turo at sabi nga tumayo siya, no? Sa paanan ng krus, no? Nung panahon ng ating Panginoong Hesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, no? At sabi nga po, siya ay nang maglaon po ay naging pinuno po siya sa unang iglesia, no? At isinulat po niya ang liham na ito noong mga 85 to 90 AD, no? Maraming taon matapos po nung ang ating Panginoong Hesus ay umakyat, no, sa langit. At dito po sa ating pag-aaral nito, sa panahon po natin ngayon, ano, sabi nga sa panahon ngayon, kumakalat ang maling turo. At ganoon din po nung panahong iyon, no? May mga taong nagsasabing kilala nila ang Diyos at may malalim na karanasang espiritual, pero walang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Namumuhay pa rin sila sa kasalanan, nagsisinungaling, at napupuot sa kapwa. Kaya po ito isinulat, no, ni Apostol Juan. Kaya nga, kung ganun yung nagiging karakter natin, suriin natin, ano ho, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, no? Dahil isinulat po ito ni Juan upang ituwid ang maling paniniwalang ito. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa sinasabi, kundi nakikita sa ating pamumuhay. Ulitin ko po, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sinasabi natin na born again tayo. Kundi nakikita po yan sa ating pamumuhay. Kaya nga po, dito po sa ating paksa, no, dito sa 2 kabanata, ano, ay ipinapaliwanag po ni Juan na ang tunay na relasyon natin sa ating Panginoon Diyos ay pinatutunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, no? At halimbawa na sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus. Sumusunod ba tayo? Hindi ibig sabihin na ikaw ay na born again, nakikinig ka. No, di ba? Dahil hindi lahat po ng nakikinig ay sumusunod. Kaya nga po ang talatang ito, no, dito sa verse na ito, no, ito po ang isang direktang sasagot po sa tanong na ito. Marami po sa atin na nagsasabi, tama po ba? Na minsan, na ako ay Kristiyano, namumuhay ako kay Kristo, pero tanong pa rin, kung tunay tayo na kay Kristo, paano dapat ba ang ating pamumuhay? Yun bang tanong na ako ay Kristiyano na at namumuhay sa ating Panginoong Kristo ay isinasabuhay natin? Kaya nga, tanong sa atin, tugma ba ang ating pang-araw-araw na pamumuhay sa ating sinasabi? Dahil sa pananaw po ng Espiritu at ng katotohanan, o the Spirit and Truth, ang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus ay laging may kasamang pagbabago. Hindi ibig sabihin na ganun ka ay dead end na, hindi po. Kaya po ito'y tinuturo sa atin ng Panginoon upang mabago tayo. Kaya nga hindi lang po ito salita o titulo, kundi buhay na binago ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng namumuhay? O sabihin natin na nananatili sa ating Panginoong Kristo? Dito po sa ating pagtalakay, napakahalaga po nung the word na manatili. No? Tayo ba ay nananatili? Nakakapit ba tayo
No, ibig sabihin, nandun ba yung patuloy na pagkakaisa natin sa ating Panginoong Kristo? Para po yung sanga na nakakabit sa puno. Tulad po ng sinabi ng ating Panginoong Kristo do sa John 15, verse 4 and 5. Ano po sabi doon? 14. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Ganon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. 5. Okay, okay na. Hanggang 5. Ako ang puno, Ako nga. ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. So, yun po yun. Kung talagang tayo ay ninanais nating mamunga, kay Jesus po tayo. Kumapit. Sundin natin kung ano yung inuutos niya sa atin. Ano nga ba yung mga inuutos niya sa atin? Andito po. Kaya po mahalaga ang pamumunga. Sabi nga, makikilala natin ang bunga ng isang tao. No, sabi nga, ang bunga ay napakahalaga. Dahil sa bunga natin malalaman at makikilala talaga ang tunay na tao Hindi ho yan sabi nga doon sa nakikita lang natin o pakikitungo sa atin. Dahil ang pakikitungo ng tao, lalo na sa panahon ngayon, ay madali ho yung mabago. No, kahit pa sabihin natin Kristiyano. Madali ho yan. It's very fragile, sabi nga, babasagin. No? Pero yung tunay na relasyon, hindi po yan kayang baguhin. No? Dahil ang tunay na pakikitungo, yan po ay, lalo na yung tunay po na pakikitungo na tinuro ng ating Panginoong Hesus, yan po ay sasalamin talaga sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Kung talagang tayo tunay na binago ng Diyos. Kaya nga po, ibig sabihin, mula sa Kanya, no, sa ating Panginoong Kristo, doon po nagmumula ang buhay, lakas at direksyon sa buhay po natin. Hindi lang tuwing linggo o kapag may pangailangan lang tayo. Diba, minsan lalapit ka lang pag meron ko kasi akong ilalapit kay Lord No? Nagiging transactional yung ating relationship. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Kapag may kailangan ka lang, saka ka lalapit dun sa tao. At yun minsan ang naglalayo sa buhay ng bawat mananampalataya. Pero batay po sa Biblia, hindi po tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa. Kundi naligtas po tayo upang gumawa ng mabuti. No? Malinaw po naman po yun. Lagi rin natin nababasa. Pero sige, basahin ulit natin yun. Pero dagdagan natin, no? Tungo tayo dun sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. No? Basahin natin yun. 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. No? Yan po yung connection. At ang connection na yan sa ating Panginoong Kristo ang unang magbabago sa puso natin. Kaya nga, it will start and always centered to our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kung nabasa mo yung salita ng Panginoon Diyos, i-meditate mo yan, hihingin mo yan ng lakas sa Panginoon, at hahayaan mo na baguhin ka ng Diyos.
Sabi nga, with conviction. Nandun po yung conviction natin. It will always start with Christ. Diyan po yan. Hindi lang pangalan. Ako po ay born again. Hindi sapat po sabihin naniniwala tayo. Ang tunay na pananampalataya ay buhay at may bunga. Ulitin ko po, ang tunay na pananampalataya ay buhay at may bunga. Kaya po, doon sa sumunod na talata, meron pong obligasyon, meron pong tungkulin. Ano po ibig sabihin nito? Sa original word po nito, o sa original na wika po nito, ito po ay nangangahulugang may utang tayo ng tugon kay Kristo. Hindi po utang na loob, ano? Utang na tugon. Kaya po ang inaantay na lang sa atin ng Panginoon is obedience. Na kailangan nating tumugon sa ating Panginoon Kristo. Sa ating sarili at sa ibang tao. Paano ba tayo tutugon? Para sa ating sarili. Paano ba tayo tutugon? Para sa ibang tao. Sa atin bang pagtugon, nandun si Kristo? Sa sarili natin at sa ibang tao? Hindi po ito mabigat na batas na parang pinipili tayo. Kundi likas na tugon sa kanyang pagmamahal. Tulad po sa atin ng paalala ng Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ano po sabi doon? 1. Dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 2. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Amen. No? At sabi nga po doon, kaya't maging katulad kayo ng Diyos bilang mga anak na minamahal niya. Mamuhay tayo. No, sabi doon, sa pamuhay natin. Mamuhay tayo na bilang minamahal niya. Nakatulad natin, Panginoon Kristo, binigay niya kanyang buhay. Tandaan po natin, kapag tunay na tayo ay talagang sa Diyos o nasa Diyos tayo, no? Natural lang po na gusto nating maging katulad ng ating Panginoon Kristo. Nagiging automatic po yun. Minsan kasi iniisip ng iba yun sa mga pastor lang yan. Hindi po. Sa ating lahat po ito. Panawagan po itong lahat sa atin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mamuhay katulad ng pamumuhay ng ating Panginoon Kristo? Dito po sa ating talatang binasa, ang ginamit po niya dito is lumakad. We need to walk. Ang salitang lumakad o mamuhay sa Biblia ay tumutukoy po sa bawat hakbang ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi ho yan tuwing linggo lang. Hindi yan tuwing may kailangan lang tayo. Kung paano po tayo magsalita, kung paano po tayo kumilos sa ating mga trabaho, kung paano po tayo makitungo sa ating kapwa, kung paano po natin gamitin ang mga resources na ipinagkaloob sa atin, mga biyaya at pagpapalang material sa buhay natin. Paano nga ba natin ito ginagamit? Dahil nga sinasabi ng 1 Timothy 6 verse 10, no? Again, hindi po masama ang pera. Pero sabi doon, for the love of money is the root of all evil. Kapag nagkaroon ka na ng vested interest, ginagamit mo yung material things para mamanipulate mo yung ibang tao, that is wrong. Mali na kagad yun. Lason na ang iyong isipan at ang iyong puso. Dahil ang pamumuhay ni Jesus ay minarkahan ng mga katangian na nagbibigay ng lakas sa atin. Ano po yon? Una, pagsunod sa Ama. Sa Diyos Ama.
Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo doon, di ba? Mismo siya, sinabi niya doon, John chapter 8 verse 29. Anong sabi po doon? At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Amen. Doon, ipinapakita po na ating Panginoong Hesus na hindi kailanman nawaglit sa puso niya at isipan niya ang pagsunod. Tayo ba? Lagi din ba natin yung nasa isip? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ano pa? Yung pagmamahal na handang magsakripisyo. Yung naglilingkod sa halip na pinaglilingkuran. Ngayon, ang iba ang tema natin di ba? Kapag hindi sa'yo, bahala ka dyan sa buhay mo. Di ba? Hindi na kita paglilingkuran. Parang may division. Hindi po ganun. At hindi pwedeng dito ka lang. No? Dapat sa purpose-filled life ka lang. Kasi hindi po ganun. Piliin po natin si Kristo sa lahat ng ginagawa natin. Handaan, hindi po natin kayang ipagmalaki lahat ng ginagawa natin. Ang mahalaga ay pinagmamalaki natin si Kristo sa lahat ng nagagawa natin. Hindi kung ano ang ginagawa natin. Hindi na kailangan alamin ng mga tao na lagi tayo nagbabible study, lagi tayo nagbabasa ng Biblia. Bakit? Masasalamin naman sa atin yan. Bakit? Alam niyo, tayo ay may discerning spirit at nakikita natin kung ano ang bigat ng ating dinadala. Kaya kahit hindi po natin yan explain o kahit hindi yan explain sa ating isa ng tao, ramdam mo yun, kita mo Hindi ho ba? Kaya nga, anuman ang sakripisyo, hindi na natin kailangan niyang ihayag doon sa mga tao na nasa paligid natin. Ang mahalaga po, naglilingkod tayo. Dahil ito'y sinabi sa atin ng Panginoon at katulad nito, naglilingkod tayo sa halip na pinaglilingkuran. Sige, tungayan po natin yon. Matthew 10, verse 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yun, that is the purpose of God. No? Nasa tuwing tayo ay naglilingkod din sa iba, ay meron ding naliligtas ng ibang tao. Kaya yun po yung bunga Kung talaga naglilingkod tayo sa Panginoon, makikita natin na meron ding mga tao na naliligtas dahil doon sa mga pagkilos na hindi nagmumula sa atin, kundi nagmumula sa Panginoon Diyos. For the very purpose kung bakit ka nandiyan, ay dahil yan ay purpose ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating ilagay yung ating sarili dahil sinabi po ni Pastor. Dahil hindi wala naman pong kinalaman niya si Pastor Unless binahagi lang niya yung salita ng Panginoon Diyos at nakinig at tiningnan ang perspective kung ano sinasabi ng Biblia. At patuloy na at katulad din po natin, tayo po ay pinag-aaralan natin ng salita ng Panginoon Diyos upang mabago ang buhay natin. Kaya nga, nakikita natin yung katangian na ito, nagkakaroon tayo ng pagpapakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa nakita natin ang Diyos sa buhay natin. Naranasan natin ang Diyos sa buhay natin ito. Di ba ating Panginoon Diyos, pinakita po niya po at sinasabi rin sa atin dito ang pagpapakumbaba. Siya po ay naghugas ng paa. At hindi po nagagad ng papuri o kapangyarihan. O posisyon. Sa buhay natin, minsan inilalagay natin yung posisyon natin sa isang tao na natulungan kita. Wala kang utang na loob. Di ba minsan ganun? Mga kapatid, kung maglilingkod tayo ng tapat sa tao. Nakalulungkot Minsan tayo yung hadlang doon sa mga tao na naghahangad ng tama. Bigyan ko yung example, Alam niyo, madami yung estudyante
Ang hirap na mahirap na makakuha ng OJT. Pero, minsan, hindi naman po lahat, no? Dahil may mga kumpanya naman na talaga may puso na tulungan. Kaya alam niyo dumadami ang sakim sa mundo. Dahil na rin minsan, hirap na hirap tayong iangat ang ating mga kamay sa mga taong nangangailangan. At nakalulungkot po yan. Again, hindi dapat sumama ang loob mo sa Kanya. Kundi unawain natin siya. Kung hindi niya kayang iangat yung kanyang kamay, ipakita naman natin ang pagmamahal ng Diyos. Na lagi nating, sabi nga, ang Diyos kasi pag nagtaas siya ng tao, no? Grabe yun, pagbalik nun. Dahil ang isang tao na nanlupaypay, pag yan ay sumigla, para yang agila. At yan po ang katotohanan na may katapatan na dapat po nating taglayin bilang mga tunay na tagasunod na ating Panginoong Jesucristo. Walang kasinungalingan, walang dayaan, at walang dalawang muka. Hindi ko na explain yun. Ano? Alam na natin yan. No? Minsan nagiging dalawang mukha tayo sa isang tao o sa mga kaharap natin. Tanggalin po natin yung mga maskara na yan. Dahil ang maskarang yan, hindi yan makatutulong sa atin. Kundi makapaglulubog yan sa atin at magdadala sa atin ng kapahamakan. Dahil kailangan lamang po nating umasa sa banal na Espiritu na siyang iniwan sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag tayong umasa sa sarili nating lakas o talino, kundi sa banal na Espiritu lang. Sabi nga, tinawag po tayong ng ating Panginoon na sundan ang kanyang halimbawa. No? Sabi nga po sa 1 Peter chapter 2 verse 21. No? Sabi doon? Sapagkat 21. No? Okay lang. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagtawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Amen. Sabi doon, sapagkat tinawag tayo para sa layunin ito. Sapagkat si Kristo, sabi nga ay nagdusa, nagtiis, sabi nga doon sa binasa, no? Para sa iyo, para sa akin. At iniwan po niya ang kanyang halimbawa upang tayo ay sumunod sa kanyang mga yapak. Yan po yung sinasabi ng talata. Tanong, sinusunod ba natin ang yapak ni Kristo? Mahalagang paalala po ito sa atin. Dahil hindi po tayo tinawag na gayahin ang kanyang mga himala. Minsan kasi ng ating unang ginagawa ay, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Mga ganun, di ba? Okay naman yun. Wala namang masama doon. Pero, yung bang buhay mo ay masasalamin ng mga taong nakakakilala sa iyo at hindi nakakakilala sa iyo. Dahil baka ang buhay mo yung sabi, ganyan pala naman pa itong tao ito. May pa in Jesus name pa. Tapos ganito rin pala. Tandaan po natin, hindi po tayo tinawag upang gayahin lamang ang kanyang mga himala. Kundi gayahin po natin ang kanyang puso at pag-uugali. Paano po natin ito magagawa? Hindi po natin yan kaya mag-isa. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Gaya po na sinasabi sa atin sa Galatians 5 verse 25, ano po sabi doon? Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Yan. So, kung tayo po'y namumuhay sa Espiritu, lumakad din tayo sa Espiritu.
Dahil ang layunin po ng Diyos ay hubugin tayo ayon sa kanyang pagkadisenyo sa atin, ayon sa ating purpose. Basahin po natin yon, Romans 8 verse 29. Sapagkat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. At ganon ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Yun, siya po yun. No? Yan po yung layunin. Hubugin tayo na katulad ng ating Panginoon Kristo. Di ba tayo sa pamilya natin, di ba? Pag wala yung ating nanay at tatay, di ba? Sino in charge? Si kuya. Panganay. Panganay. Si ate. Di ba? Ganon din po si Kristo sa buhay natin. Tularan natin siya. Sundin natin siya. Kaya nga po yung panganay, nagiging role model. Pero parang sa panahon na ito, bibihira na lamang po makikita natin ganon. Ano, yung parang may tinitingala tayong kuya natin. Parang ngayon, yung kuya natin, kaaway pa natin eh. O ate natin. Ano? Pero hindi naman lahat. Dahil, sabi nga, may mga kuya rin naman talagang naliligaw ang landas. Pero dito, ang ginawa ng ating talata, sinasabi dito, ang ating parang pinakakuya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung ating tularan. Tandaan po natin, mula po dito sa ating pinag-aaralan na ito, gustong i-expose sa atin ng Panginoon yung isang buhay natin na may dalawang muka tungo sa buhay na totoo. At kung tayo ay hindi aware at ngayon lang natin ito parang nabuksan sa isipan natin, ito po yung panahon para baguhin natin ito. Yung nagkakaroon tayo ng dalawang muka. Dito po sa ating pinag-aaralan, nais po tanggalin ng Panginoon Diyos ang agwat sa pagitan ng ating sinasabi at ating ginagawa. Nais po niya yung alisin. Nais po alisin ng Panginoon yung mahal ko ang Diyos pero galit ako at hindi ako makapagpatawad sa aking kapwa. Minsan, di ba, naniniwala naman ako sa Panginoon Diyos pero hindi ko kayang patawarin, pastor, yung kanyang ginawa sa akin. Kung alam mo lang. Di ba, may ganun pang kasunod yun. Katulad po ng binasa natin kanina sa 1 John 2 verse 9. Nais po ng Panginoon Diyos tayong maging tapat at totoo. Saan po? Sa Espiritu ng katotohanan. Masakit? Yes, masakit. Pero in spite na masakit, patawarin mo siya sa iyong puso. Hindi yun sa bawat nakikita mo lang, nakikita mo siya. Parang ang dumi-dumi ng tingin mo sa kanya. Di ba? Kaya nga po sa mga counseling, lagi ko pong payo, no? Huwag mong ipagkalat ang dumi at baho ng iyong asawa sa mga kaibigan mo. O mga kakilala mo lang. Kundi ayusin mo ito na may pagmamahal at nakasentro ang Diyos. Bakit po? Pag ikinuwento mo ang buhay ng asawa mo sa ibang tao, nagkabati na kayo ng asawa mo, ang tingin pa rin ng mga tao na napagkwentuhan mo ng kanyang maling ugali ay ganun pa din. Mahirap pong burahin yun. Hindi mo pa pwedeng sabihin, delete ha, magkasundo na kami ng asawa ko eh. Tama ho ba? O magkasundo na kami nitong taong ito. Delete na po. Ano mang impormasyon, o sabihin na natin, direct to the point, chismis, na ikinalat mo sa iyong sa mga taong na nasa paligid mo, mahirap pong burahin yan. At hindi po tayo ninanais ng Panginoon na mamuhay sa chismis, kundi mamuhay sa Espiritu ng katotohanan. Hindi po tayo ginawa ng Panginoon Diyos para siraan yung kapwa natin, kundi magkaroon po tayo ng pagbabago. Paano ba tayo magiging tulong? Kung tayo na bago, yung kapwa natin, paano ba tayo magiging pagbabago rin sa iba? Kaya nga po yun yung testimony natin.
Marami pong Kristiyano ang sira ang testimony. Napakaganda ng kanilang mga establishment, pero marami ang dugo ang puso. Mga empleyadong nasaktan, nabigo, at nawasak. At minsan, ang masakit doon, yung word na, yan ba yung sinasabing Kristiyano? Di ba? Yung nasira ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa negosyo mo, again, ang Diyos nagpala. Pero ang tao, minsan, may pang-abuso. Kaya nga po, mula sa pag-asa sa ating sarili, kinakailangan po natin na makalapit patungo sa ating Panginoon Kristo. Madalas po nating subukang maging mabuti, di ba? Gamit lang yung ating sariling pagsisikap. Pero, ipinapaalala po sa atin ng talata na ang pananatili sa ating Panginoon Kristo ang siyang nauna. Dahil ang tamang pamumuhay ang susunod. Kapag pinili natin ating Panginoon Kristo, kapag nauna siya sa buhay natin, susunod na po dyan yung tamang pamumuhay. Habang nananatili po tayong nakakonekta sa ating Panginoon Diyos, ang kanyang buhay ang siyang dadaloy sa atin. Dahil ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng lakas, kaya hindi po ito pabigat na kailangan po nating, sabi nga ay pagpaguran ng mag-isa. Hindi po yun, tutulungan po tayo ng Banal na Espiritu. At kung tayo man ay mahilig magpahalaga sa mundong ito, sa mga tao, sa mga material things, dito babaguhin po tayo. Sa aral na ito, sinasabi po sa atin na baguhin po natin. Magpahalaga po tayo sa karya ng Diyos. Baguhin po natin yung ating mga prioridad. Paano po yun? Mula sa pagmamataas, patungo sa pagpapakumbaba. Mula sa madaling pagkagalit, patungo sa pagtitiyaga at pag-unawa. Mula sa pagiging makasarili, patungo sa pagiging mapagbigay at mapagmalasakit. Mula sa mga pagsunod sa mga maling gawain, di ba alam naman natin na yun? Patungo sa pamumuhay na banal. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang ating pananampalataya ay dapat makita upang makita rin po ng ibang tao ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating mga kilos. Tandaan po natin, hindi po tayo makakapamuhay na katulad ni Kristo kung hindi pa tayo nakakonekta sa Kanya. May connection na ba tayo? Dahil ang kaligtasan po ang simula, hindi ang dulo ng paglalakbay. Dahil ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang pagbabago. Makikita po natin kung nabago na tayo. Ba, ano nangyari sa'yo? Abay, ibang-iba ka na ngayon. Yun po yung unang makikita sa atin. Dahil kung walang pagkakaiba sa buhay natin, ang sinasabing pananampalataya ay walang kabuluhan. Yung para bang narinig sa atin na ako'y born again. Talaga? Born again ka? Ganun ba? Parang hindi halata. Ang sakit nun, no? Ang sakit po yun. Mga mahal ko kapatid, hindi po tayo agad nagiging perpekto. Pero dapat may pag-unlad. Sabihin, pinaunlad po natin yung spiritual natin. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa, kumikilos po sa atin at hanggang makita po natin siya po ng harapan. Sinasabi rin po yan sa Philippians chapter 1 verse 6. Hindi po ito gawain. O sabihin natin yung gawin mo ang mga makakaya mo. Kundi hayaan po nating kumilos ang Diyos at hayaan natin na magkaroon tayo ng conviction na alam natin na pinagagawa ng Panginoon Diyos. Di ba? Pag alam mong yan ay pinagagawa sa'yo, walang makapipigil sa'yo. But, di ba? Kahit anong payo mo doon sa taong yon, ano yan eh? Talagang magiging parang sa tingin natin, pasawayan. Bakit? Kasi may conviction siya eh, na gawin yung mga bagay na yan. Dahil, sabi nga po, ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng pagnanasa at kakayahang sumunod. Sige po, para makakita natin yan.
Philippians chapter 2 verse 13. Basahin lang po natin yan. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. Yan po yun. Kapag nakababad tayo sa salita ng Panginoon Diyos, no? Hindi natin kailangan gamitin ng pulpito. No? Kaya po minsan, nagme-message tayo, hindi para, sabi nga, parang yung iba siguro pinipersonal ako ni pastor. Hindi po. Dahil ang salita ng Panginoon Diyos, kapag yan ay nangungusap sa atin, no, hindi tayo matatahimik. Dahil ganun din naman po sa atin. No, hindi po ganun na sabihin natin na namumulpito o meron pinatutungkulan dito sa pastor. Sa katotohanan po, hindi. Dahil una, ang salita po at aral ng Panginoon Diyos ay mahiwaga. Dahil maaaring hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero ang Diyos, kapag yan ay naranasan mo at para nangungusap yan sa'yo, ibig sabihin, kinakausap ka ng Panginoon. You need to respond. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagtatapos, ilapat po natin ito sa ating buhay. Dahil ang ating pananampalataya ay dapat tugma sa ating pamumuhay. Tandaan po natin dito sa ating aral na ito. Kung sinasabi po natin tayo ay mga Kristiyano na, dapat po ang ating ugali, pananalita, at pakikitungo sa ibang kapwa ay sumasalapin sa ating Panginoong Kristo. Hindi sa ating gawa. Parang word na ako po kasi, ganito po ako. Parang nakatingin sa'yo, ikaw ba si Jesus Christ? Di ba? Hindi ibig sabihin na kailangan natin maging perfecto agad. Pero dapat may malinaw na pagbabago at paglago sa buhay natin. Huwag po nating paghiwalayin ang ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na gawain. Maging yan man ay sa trabaho, sa bahay, sa social media, at sa harap ng pamilya. Dapat makita po nila ang ating Panginoong Hesus sa atin. Paano ito mangyayari? Sa pamamagitan ng pananatili natin sa ating Panginoon Diyos. Makikita mo naman yan. Tanongin mo yung sarili mo. Umaatin ba sa Bible study? Umaatin ba ako nagbabasa ba ng Biblia? Nananalangin ba sa Panginoon Diyos? Sinusunod ba sinusunod ko ba ang hindi ko na mapakatawanan yan, no? Sinusunod ko ba ang Panginoon Diyos? Mga mahal kong kapatid, tulad ng sanga ng puno, kailangan po nating manatiling nakakonekta sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita, at pakikisama sa ibang mananampalataya. Hindi po natin kaya mabuhay mag-isa. Kaya po may Bible study. Kaya po merong mga fellowship every Sunday. Kaya po meron tayong devotion every day. Except Sunday. Kasi gawain na yun sa Panginoon. Ang Espiritu Santo po, ang siyang kikilos at magbabago sa ating puso at magbibigay ng lakas. Ibig sabihin, kung hindi niya nagagawa yun, hindi mo siya dapat husgahan. Kundi ibig sabihin nun, hindi pa siya handa na makinig sa banal na Espiritu. Malinaw? Ganun po yun. Kaya wag po natin siyang personalin. Ngayon, magtatapos po ako sa mga tanong na ito. Kung may nanonood ba, o kung sabi nga, kung may manood ba ng ating buhay ng isang linggo, nang hindi natin naririnig ang ating patotoo, yung ating mga testimony, makikita ba nila na namumuhay tayo katulad ng ating Panginoong Hesus? Tingnan natin, ano ba yung impression sa atin ng mga tao? Yan. Saan ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng ating sinasabi at ating ginagawa? Suriin po natin. Katlo, sinusubukan ba nating magbago gamit ang sariling lakas o hinahayaan nating kumilos ang Espiritu Santo habang nananatili tayo sa ating Panginoong Jesucristo? Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, nawa ang mga katanungan yan ay magsilbing reflection sa buhay natin ayon sa point pinag-aralan natin ngayon. Dahil ang pananampalatayang hindi nagbabago sa ugali ay hindi tunay na mananampalataya. Again, opinion ko lamang po yun. Ulitin ko po, ang pananampalatayang hindi nagbabago sa ugali ay hindi tunay na pananampalataya. Again, opinion ko lang po yun. Mamuhay po tayo sa Espiritu ng katotohanan upang ang ating lakad ay laging tugma sa ating paniniwala. Purihin po ating Panginoon Diyos at ngayon naman tayo tutungo sa Venice Reflection. Happy birthday, Maan! Nakita ko si Maan.
God's morning, mga kapatid. Ilapit natin. Dito po sa ating, salamat po muna sa Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga ipinarating sa ating lahat sapagkat wala po tayong, hindi po natin mapag-aaralan lahat ng ito kung wala ang banal na Espiritu Amen. sa ating pinag-uusapan ngayon. Dito po, sinasabing hubarin natin ang pamumuhay na makamundo. Yung mga nakasanayan po natin, nakaugalian, kailangang baguhin na po natin sapagkat kung sapagkat hindi po ito kalugod-lugod sa Panginoon. Kung talagang nananatili tayo sa ating Panginoon, kagaya ng ating talata, ay kailangang sundin natin ang kanyang mga utos. Gaya ng sinasabi sa Galatians 25 to 23. Ang sabi po dito ay 22-20. Galatians 5:22-20. sabi sa Galatians 5:22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Kung tayo po ay nananatili sa Panginoon, ito pong mga ito ay masusunod natin. At kung meron naman po tayo sa sitwasyon na hindi maganda, lagi po nating tandaan yung WWJD. Ibig sabihin po ay, what would Jesus do? Amen. Kung tayo ba ay, ibig sabihin po, bago tayo kumilos o magdesisyon, tanungin po muna natin ang ating sarili. Kung nandito si Jesus, ano ang gagawin niya? Paano siya kikilos? Para gayahin ang kanyang halimbawa. Dito po, ano ang gagawin ni Jesus sa ganitong sitwasyon? Lagi po natin tatanungin ang ating sarili kung nasa mga ganun tayong sitwasyon para hindi po tayo dalos-dalos ng ating pananalita, ang ating kilos, kasi yung po mga pananalita at kilos po natin na hindi maganda ay baka pagsisihan po natin sa bandang huli. Kung pagsisihan po natin, nasabi na natin sa ating kapwa ang hindi magaganda. Yung pong pagsasabi po ng hindi magaganda sa ating kapwa ay yun po ay kahit matagal ng panahon natin nasabi, yun po ay nakatatak pa rin sa kanila. Kaya po dapat kung tayo ay nananatili sa ating Panginoon, hindi lang sa salita, kundi sa gawa natin gawin yung mga bagay na ating mga natututunan. At magagawa lang po natin yun kung tayo po ay kasama natin ang ating Panginoon at yung banal na Espiritu ay nananatili sa atin. At yung pong kung tayo po ay nakababad sa presensya ng ating Panginoon, sabi nga po doon sa kung ang puno ng ubas ay kung tayo ay nakababad sa presensya ng ating Panginoon, kung tayo man ay halimbawa ay kung tayo ay isang puno, tayo ay nasa tabi ng batisan, tayo ay mamumunga pa rin. Sapagkat ang batisang yun yung magbibigay sa atin ng nitong mga pinag-aaralan natin ito po ang nakakapagpalakas sa atin sapagkat kung wala po ang banal na Espiritu, hindi po natin kayang gawin lahat ng mga inuutos ng ating Panginoon sapagkat ang sarili lang po nating kagustuhan ang mangyayari. Kaya yun po, kung tayo ay mananatili sa Kanya, dapat din po tayong mamuhay gaya ng ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang po, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Happy birthday din po sa aking kapatid na si Wilma, si Maan. God bless po. Okay. Tayo naman po ngayon ay tutungo sa ating pag-acknowledge sa ating sa presensya po ng ating mga mahal na kapatid sa Panginoon na nakasama rin po natin. Yan, dito po sa unahan ng ating comment section. Pinangunahan po tayo ng ating kumari, kaibigan, at lahat-lahat na.
Yan, kasama po natin ang family Tanyo, Azucena Tanyo. Yan, at shout out, no? Brother Arthur and kumaring Carmeline, no? Yan sa ating kumare-kumpare, no? At syempre, pagbati rin natin sa kanilang mga anak, no? Kay Julene at kay Pao, no? Isang mapagpalang umaga po, no? Sa ating lahat yan sa Carmelite. Syempre, pagbati rin natin sa ating yung mga inaanak dyan, kay Tyron at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. At pagbati rin po natin, no? Sa ating kapatid dyan sa Liliw, Laguna. Kasama rin po muna ulit natin ang Arocena family. Yan, kay Nay Edna Arocena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. No? At yan, kasama rin po natin. No? At pagbati rin po sa inyong buong pamilya. No? Yan. At yun, kasama rin po natin ang pamilya Nonoso. Yan, si Ate Nela. Yan, kasama po natin. At pagbati natin sa buong family ninyo. Yan, sa lahat-lahat na po dyan. No? Yan. At kasama rin po natin muli, no? From Barangay Santo Angel. Yan, kasama po natin si Sister Manilyn Mendoza. Isang mapagpalang umaga po. At ganun din sa ating kapatid mula sa Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin si Kuya Rick Ramos. No? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yan. At tungo naman po tayo sa Bulacan, Chao. Kasama po natin, no? Si Nay Marta, no? Artillaga. At pagbati rin po natin, no? Kay Kuya Chris, no? At syempre kay Nay Gori, kay Nay Lina, kay Iyasel, kay tawag nito, kay Inigo. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Bulacan, Chao. At pagbati rin po natin sa ating kapatid, no? Yan, kasama po muli natin, no? Si Nay Josephine Maranan, yan, sa Barangay Santo Niño, sa mapagpalang umaga po. At pagbati rin natin from United States, no? Kasama po muli natin si Nurse Abigail Daw, yan, si Sister Abby. At pagbati natin sa buong family, no? Yan, kay Sister Abigail Daw, yan. At pagbati rin natin mula naman sa Villa Escudero, kasama po natin, no, si Nay Winnie Patual, no, at pagbati rin natin sa buong pamilya niyo po dyan, kila Ate Lisel, no, sa inyong mga apo, lahat-lahat na po dyan. Yan. At from Makati naman po, kasama natin muli, no, si Sister Babes Rianzares, no, isang pagbati natin dyan sa inyo pong buong pamilya, no, at sa lahat-lahat dyan. Yan. At sino pa? Yan, si birthday girl. Kasama natin yan. Sa mapagpalang umaga sa'yo, birthday girl, dyan sa Lumban, Laguna. Kasama po natin si Wilma Mandigma, isang mapagpalang umaga. At happy birthday sa iyo. Yan, Lian. At from Usami City, kasama rin po natin si Doktora Julia C. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Doktora. Yan. At regards sa inyong buong pamilya, kila Sir Dodong, Johan, Kerwin, at kay Jansen. Yan, sa mapagpalang umaga. At kasama rin po natin si Honey Dipog dyan sa Pampanga. Isang mapagpalang umaga sa iyo. Yan, diyan. No, si Ate Cindy. Yan. Mercado. Yan. At kasama rin po natin. Yan, nabanggit ko na si Ate Lisel. No, yan. At sino pa? Yan. Yan. At kasama rin natin, siyempre, ang aking kumpare. Yan, ang aking kapatid sa Panginoon. Yan. Sama rin po natin, no? Yan, si Brother Rolly Malasmas. Yan, si Boss Hill. Yan, at siyempre, yan, at pagbati natin, siyempre, kay, anong nangyari? Yan, pagbati rin po natin kay Sis Angel, at yan, sa mag-asawa. At siyempre, dyan kay Roan, at siyempre sa aming inaanak, no? Yan, kay Rael, no? Yan, sa Dolores Quezon, yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa ay aking nabati po ang lahat, At yun po, tayo po ay magtatapos na. At nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon Diyos, At tayo po ay
manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa iyong aral at turo na amin pong napakinggan. Nawa ay magsilbi ito, Panginoon, na lakas sa aming buhay. At turuan mo kami, Panginoon, ng pagbabago sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na naayon, Panginoon, sa aral na ito. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng tamang wisdom upang gawin namin ng tama ayon sa iyong kalooban. Muli, Panginoon, salamat sa araw na ito sa iyong pagkakaloob ng iyong salita. At patuloy na dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na lakas sa bawat isa sa amin, maging ito man ay sa aming kalusugan, Lord, sa aming negosyo, sa aming pakikitungo sa kapwa. Lord, salamat po dahil ikaw lahat ang pinagmumulan nito. At dalangin din po namin, Panginoon, ang pagbati, O Lord, at patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain ang buhay ni Wilma Mandigma, O Lord, at patuloy niyo rin po siyang kanlungin, O Lord, sa anumang oras at mga kanya pong mga pinaglalabanan, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo po siya at ang kanyang buong pamilya at sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At patuloy namin dinadalangin ito, Panginoon, na may pananampalataya at paggabay, O Lord, mula sa iyong kaharian, O Lord, at sa iyong patnubay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Muli, ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. And this are praying in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.